Hi guys, thanks so much for clicking the video. So guys, for today's vlog mga ka-teammate, try ko i-answer yung question ng isa nating subscriber. Thank you sa kanya. At ang question niya is this. Yan siya. Name niya, saka yung question niya. Ang question niya guys is parang meron bang mga newbie na scenario wherein yung tao talagang nag-crush yung katawan niya, tapos parang ni-stretcher siya, parang gano'n during nagko-call sa floor. Okay. Guys, unfortunately, by the way guys, ito, sinasabi ko to not to discourage you guys kasi letting you know guys, kung masama ang pakiramdam mo, kunyari pumasok ka sa call center, tapos may shift kayo, masama ang pakiramdam nyo, guys, yung clinics doon is really open. Okay? Pwede kayo magpatingin. Alright? Magpatingin kayo. Tapos kung sabi ng doctor na talagang hindi mo kaya, tapos tatanungin ka naman kung ano yung feeling mo, kaya mo ba or hindi, gusto mo umuwi, bibigyan ka talaga ng option. Okay? Bibigay sa yung health scenario mo. Okay? So, yeah, to answer the question of our subscriber, guys, oo, napakarami ko nang nakita throughout my 15 years sa call center. Actually, last year lang meron. Talagang ni-stretcher. Meron naman na naka-wheelchair. Siguro guys, hindi lang naman sa call center to, I think sa iba't ibang trabaho may mga ganyang scenarios din, Pero kasi guys, naging manager din ako ng Jollibee. Okay, for a short while. Wala akong nakikitang ganun Okay? Siguro guys, ganito yan. Kasi mostly guys, sa mga nakilala ko, syempre tatanong-tanong ka, ba't may hinimatay, yung ganun. Mostly guys, kasi pumapasok sila na na hindi sila maganda yung feeling na nila. Kung parang, kumbaga may nararamdaman na sila. Just like right now guys, may trangkaso yata ako, I think. Okay? So, kunyari, ganito yung feeling mo, nasa 38 na yung yung temperature mo, pumasok ka pa, tapos kulang ka, unfortunately, maingay sa bahay niyo, hindi ka nakatulog, may lagnat ka na, medyo nasabihan kayo bawal na umabsent. So, most of the time guys, kasi pinipuwersa ng mga newbie yan, kasi they have to prove themselves okay? So, papasok ngayon yan, pipilitin nila pumasok. So, during that time guys, siyempre since newbie sila, they're not fully aware yung hirap ng shift, ng isang buong shift. Lalo na guys, kung graveyard shift, talagang matinding bakbakan dyan. Na timingan ka pa, na mahirap yung call mo. Diba? Alam mo yung scenario na nagmumura, tapos the customer is asking, parang too much sa kaya mong ibigay. Guys, yung stress kasi pag pumalo yan, tapos unaware ka, talagang itutumba ka niyan. Kulang ka sa tulog, may sakit ka na. Guys, talagang talagang matutumba ka. Okay. Yan lang. Siguro guys, gusto ko lang din gawing topic ito para siguro rin sa mga newbies. Okay? Hindi ko naman sinasabi guys, parati kayong ma-absent, Pero guys, maging maunawain kayo sa katawan nyo. Ganito yan guys. If you feel like kaya mo pa talaga na ito ay nervyos lang, okay? Go for it. Pumasok ka. Okay? Pakiramdaman mo yung katawan mo, tingnan mo kung kaya mo talaga, ituloy mo yung shift. Pero pag guys, nalagnat ka na, diba? Kanina, runny nose na ako pero syempre dahil sa tenured na ako, I know how to work it out. Tapos pagtingin ko sa relo guys, 3 hours pa, oh my gosh, uwi na ako. Siguro dahil nakainom na ako ng Bigesic or saka Decolgen. Yan, dalawa Bigyan mo ng 4 hours, difference. So, ganun, kaya somehow I feel better, tapos matutulog ng maaga para makashift ulit mamaya. So yun yung guys, talagang totoo yan, talagang ibabagsak ka ng puyat, okay, ng lagnat, trangkaso. Yung iba nga guys kasi yung sa amin is meron silang, alam mo yung nasa borderline yung high blood pressure nila. Like me before, nasa borderline ako. So, yun, tapos puyat ka pa, tapos siguro kakamadali mo, nakalimutan mo kumain. Yun, guys.
pasok ng call na ganyan, no? Tapos lahat, syempre, they would like to score. So may pressure sa background, right? May pressure pa sa call mo. Ikaw mismo, pinipressure mo sarili mo. Lahat kalaban mo eh. Tutumba ka talaga. Okay? Ang maganda naman guys sa call center is that pag nangyari yun sa'yo, talagang ang TL mo or mga friends mo na nandun, talagang tutulungan ka agad. Kuha ka ng stretcher. Okay? Ito yung mga nakita ko guys na nangyari. Kinukuha sila ng stretcher or let's say ng wheelchair. Tapos diretso ka agad yan guys. Matuli na matuli yan. Diretso ka agad yan sa clinic. Okay? Tapos may first aid agad. Kung kinakailangan, may naka-standby na kotse yan. Oo, diretso ka agad sa hospital kung talagang worse na. Marami na guys. Actually guys, hindi lang newbie. Kasi ang totoo niyan, yung mga nakita ko is mga medyo tenured na. Siguro nga dahil may edad na yung iba, nasa 30s na. Kasi yung mga newbie, nasa 20s pa lang, Kumbaga, young blood talaga yan, So, kahit ihataw nila konti siguro, nakakayanan ng katawan. But, yun nga lang, ma-absent sila the next day dahil nagbabag down naman. So, okay lang yan, guys. I mean, siguro yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Okay? Baka siguro, bukas or the next day, pag-usapan naman natin how to prevent that, guys, ito naman yung isa sa mga power ng power talaga ng call center. Yung power ng HMO, okay? Yung health insurance mo, okay? How you can use that para i-battle mo naman how for you to become healthier person while you're working in a call center, okay? But that's a different time naman sa vlog natin. Guys, sana nasagot ko yung tanong mo. Thank you so much nga pala, sir, sa subscribe and question, okay? Pati rin sa iba nating viewers dyan, don't hesitate. You can always, comment down if you have questions, okay? Thank you so very much and see you on my next vlog. Bye for now.